dumating po yung bagyong uwan mo, sabi po ng kapitan po namin, lumikas na po kami lahat. Kaya po nung alas 12 pa po ma'am, lumikas na po kami sa Katbangin. Nung mga alas 8 po ma'am, yung higaan po ng anak ko, totally washed out na po ma'am. Wala na pong natira ma'am. Lahat po nang nasa gilid ng tabing dagat, wala pong natira ma'am. Kaya yung iba po ma'am, nandito pa po sila sa Toro. Wala po silang bahay po ma'am. Mga 5 araw po kami sa Katbangin, ma'am. Tapos dito po yung anak kong panganay po, ma'am, 3 araw po siyang nandito, ma'am. Tapos yung mga kapitbahay ko, ma'am, ito po sila, nandito. Wala pong matirahan po, ma'am. Kasi wala pong pagtayuan sa gilid ng dagat po. Kaya, ma'am, dito may pangalan po kami. Awa ng Diyos, may natanggap naman po. Cash po, ma'am, na 5,000 po na mahigit, ma'am. Yun po ang pambili namin ng konting materialis para pag-umpisahan po. Papasalamat na lang po kami, ma'am, dahil naalala niya po kami, ma'am, nabigyan. Tapos, ma'am, sana po kapag may relocate po, sana yun po yung pinapanalangin namin, ma'am. Ma'am, kasi ma'am, taon-taon na lang po nagigiba yung bahay namin sa tabing dagat, ma'am. Kahit doon na lang po kami sa basta may relocate po na matatawag na sa amin, ma'am. Pinapunta kami ng Pangulo sa mga disaster-stricken areas up north. So, Pangasinan, La Union. And nakita namin na marami pa talagang kailangan gawin. Yung instruction man ng Pangulo na yung immediate response, pagkain, financial assistance, nagsisimula na mula sa hanay ng DSWD at ng ibang ahensya. Pero alam namin na medyo mahaba pa yung recovery, kaya marami doon sa napag-usapan kanina sa Pangasinan with Governor Guico and ngayon kay Governor Ortega ay tungkol na sa recovery, how to build back better, which is yun rin ang vision ng ating Pangulo. Sa amin, sa hanay ng DSWD, sisiguraduhin namin na tuloy-tuloy ang pagbigay ng pagkain sa mga nangangailangan, pati na rin yung emergency cash transfer or financial assistance sa mga nangangailangan. Yeah, dito naman po sa pabahay, nakita po natin sa pagbisita natin sa La Union, saka sa Pangasinan, na marami po talaga nasirang bahay. So ang national government through the DHSUD, nagsimula na po tayo magpadala ng mga construction materials para sa repair ng bahay. And then pinoproseso na rin po yung cash assistance natin sa mga partially and totally damaged houses ng mga pamilya. No? And then yung mga i-relocate po natin, yung mga nasa no-build zone, lalo na po dito sa La Union, nakikipagtulungan po tayo sa local government, magpo-provide sila po ng lupa, and then ang national government, magtatayo po tayo ng mga modular shelter units po natin. So yan po ang direksyon at tulong na mabibigay po ng national government pagdating sa housing. Well, sa agri naman, medyo malaki yung tama sa Pangasinan. Kanina was estimated 1.3 billion. Most of it will be farmland sa high-value crops, rice, corn, and fisheries. Malaki rin yung tama, especially sa mga coastal areas na nag-aquaculture like Bangusan, yung mga ganun. But we are already distributing mga binhi, for rice, corn, high-value crops. Magbibigay din tayo mga bangka, no, sa mga fingerlings. Besides that, may Philippine Crop Insurance tayo na kung sino man nag-apply at nag-register doon at magbibigyan sila ng tita 20,000 for insurance coverage. And meron tayong SURE program, yung
recovery program that they can loan from the DA, ACPC ng up to 25,000 for payable in 3 taon, babayaran na zero interest. But besides that, we'll be giving out livestock, mga fingerlings and seeds, among others. Sa La Union, ganun din. But mostly dito, mas malaking tama sa fisheries. So, nakatutok ho kami dito mga secretary, even si SAP nandito rin with the local governments, and we will ensure that we immediately give what is needed para makarecover kagad. Thank you. Well, sa amin, hindi lang sa La Union, ang instruction lagi sa akin ng Pangulo natin, walang pamilyang apektado ang magugutom. So yung supply ng relief packs natin, tuloy-tuloy, nakipag-ugnayan kami sa mga local government units. And lagi din sinasabi sa ng Pangulo, sa mabilis na panahon dapat yung emergency cash transfer para mabigyan natin yung mga apektadong pamilya na may damage or partially damaged or totally damaged sa mga tahanan ng kapangyarihan na makapagpasya kung ano ba yung kailangan nila. Gamot ba yan? Or may pangbili sila. Importante may laman yung kanilang mga bulsa. Sa atin naman po sa housing, malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo. Itinaas na po namin yung cash assistance, no? Naging 20,000 na po ito sa may mga pamilyang partially damaged and 50,000 sa totally damaged. At pinagbilin din po na dapat bilisan ang pagresponde ng mga dapat gawin ng housing department. For me, I think I speak for everybody na nandito kami dahil sa utos nga ng ating Pangulo. At para malaman niyo lang lahat at ang publiko, nakatutok ko si Pangulo at mamaya magre-report pa kami sa kanya. Of course, marami lang ginagawa at hindi lang kasi itong area. No? So ilang kaming teams sa iba-ibang area pumupunta. Pero nakatutok ko ang ating Pangulo at binibigyan kami ng direksyon at mga napapabilis lahat dahil sa kanya.